Okay, we're back. Balik tayo. Konti na lang, no? Konti na lang tayo. Okay, balik na tayo. No? 49. So, balik tayo dito sa slide na to, no? Tradition. Ito yung pinagkukunan natin ng mga topic, no? Yung mga nasa IM nyo, yung mga topic nandiyan. Tradition yun. Yung remains, bihira na naman na bibihira naman natin mapag-usapan. In fact, baka hindi natin mapag-usapan yung fossil tsaka yung ruins. Yung fossil kasi, mga buto yan eh. So, walang intensyon na magbahagi ng kaalaman. Okay. Walang intensyon na magbahagi ng kaalaman. Yung buto ng tao, yung buto ng hayop. Pero syempre, no, this process no, are being discovered no, by archaeologists. No? Nahuhukay nila no, yung mga buto ng tao. And then, of course, they conduct studies no, regarding that particular bone. No? Nalalaman nila kung gaano katanda yung bone na yan. So, yung mga ganung bagay. Pinag-aaralan. But the object itself no, doesn't really function no, as something no, that expresses intention. No? Walang walang intention yung buto eh. No? Pero pinag-aaralan siya. So hindi siya, wala siyang intention magbahagi ng kanya. Pero yung tradition, meron yan. Halimbawa, libro. Sumulat ka ng libro. Hindi mo intention kang magbahagi ng kalaman. Kanta. Sumulat ka ng kanta. May intention kang magbahagi ng kalaman. Poem. May intention kang magbahagi ng kalaman. Yung choreography, ba, gumawa ka ng choreography, may intention kang magbahagi. So, most of the things that we talk about comes from tradition. Yan, yung pinanggagalingan. Yan, yung mga topic natin sa IM. Remains, fossils, walang intensyon. Yung guho, ruins, wala rin. Diba? For Santiago. Guho yung for Santiago. Diba? It was not meant, it was not built to so that later on people can go to Fort Santiago because it has been built for the purpose of park transforming it into a park just like what we now what we now see if we go to Intramuros. Hindi naman siya ganoon eh no? Ibig sabihin hindi naman siya giba eh no. Ginawa yung Fort Santiago na maayos no? But during the Second World War, the Manila was bombarded by the Americans. They were running after the Japanese. Manila was declared open city. So, hinahabol ng mga Amerikano yung mga ginawa nila, binomba nila yung Maynila. So, ang talagang sumira ng Maynila ay mga Amerikano. No? Yung mga bomba na galing sa mga Amerikano. Yung nangyari. No? Hindi yung mga Hapon. No? Kasi mga Hapon, they were trying to escape the Americans they don't want to be captured by the Americans so malis na sila open city ng Maynila bumomba talaga ng Maynila mga Amerikano so walang intensyon yung Fort Santiago na magbahagi ng kalaman although ngayon pinag-aaralan siya ng ibang mga tao pinag-aaralan yung structure yung design mga ganung bagay
kasaysayan niya. Diba? So, ito po yung dalawang pagkukunan natin ng mga topic, tradition and remains. Okay? At karamihan po, halos lahat, pinag-usapan natin, makukuha natin sa kategorya ng tradition. Okay. Ano na lang ito? Ilan? 1, 2, 3 slides na lang. Okay. Dito, makikita nyo yung sabi dyan, yung statement. Historical criticism is the analysis of the sources of data. Historical criticism is the analysis of the sources of data. So, ibig sabihin nito, masasali natin sa Tagalog. Kasi yung pagsusuring kasaysayan. Ibig sabihin, yung pagsusuri ay ginagamitan ng lente ng kasaysayan. Historical criticism is the analysis of the sources of data. Ay ang pag-aanalisa ng pinanggalingan ng mga impormasyon natin o ng data natin. Yun ang tawag doon, historical criticism. Kapag nag-aanalisa tayo, historical criticism. Ang tawag doon, nag-aanalisa tayo ng mga pinanggalingan ng mga tala o data, record. Ano sabi dyan sa sumunod? There are two aspects of historical criticism. So, merong historical criticism, meron tayong pag-aanalisa ang gagawin. So, how are we going to do that? We need instruments, we need tools. And what are these tools that we have at our disposal? The first one is external and the other is internal. And we call it external criticism, and then the other one is internal criticism. So, these are the two instruments that we need to make use in understanding history or in conducting analysis regarding information or history. So, ayan, two aspects of historical criticism, external and internal. For example, may isang libro, sabi sa akin, luma yan, bilhin mo na lang, mahal nga yan. Kasi luma na siya, antique. Interesting yung libro na yan. Wala ibang meron yan. Pwede mong ibenta lang mas mahal later on kasi antique siya. Unique. Matagal ng panahon na publish. So, example ito, libro. Bakit natin masasabing how do you think we can say that this book as an example is old? Kasi nangingitim or nagkukulay brown na yung cover niya. Meron lang siya mga punit yung libro. Tapos sa harap ng libro, sa likod, yung date na panahon na isinulat siya o na-publish, 1900s. Luma na talaga. Isang century na. Yan. Ano pala, tama, 1900s. Kasi kung 19th century, di 1800s yun. So, yun, luma na. Siyempre, sabi natin, factual speculative. Paano natin malalaman luma yung... Kasi, ako nagbo-bookbind ako. Kaya namin gumawa ng parang katulad ng lumang libro. You just have to soak it in coffee. Siyempre, yung hindi na mainit. Coffee. Diba yung coffee, kulay kape yan. So, yung cover niya magiging parang kulay kape na rin. Tapos medyo lulutong yung cover, o kaya yung papel na ginamit. Parang luma, di ba? It would appear that the book is truly old, or antique. Ganun ang nangyayari. Yun yung external aspect. Yung texture ng karton na ginamit, texture ng papel na ginamit, di ba? So, malalaman mo kasi yung mga lumang libro, kung hindi malutong ang papel na manipis, siya po ay parang napupulbos, mula dun sa outside, mula dun sa, kumbaga, pinaka-border ng papel, na parang napupulbos. So, ganun yung mga lumang type ng libro. Okay? So, kung hindi naman ganun ang itsura at hindi nangyayari, so, most probably hindi yan luma. Okay?
And then yung internal naman ay syempre yung loob. Ano ba nasa loob ng isang libro? Di ba yung mga words, di ba? Yung mga word na ginamit. Okay? So ano yung sabihin nun? Babasahin mo yung libro, syempre may content siya. O, kaso, dun sa pagbabasa mo, may na-encounter kang word ng mga, halimbawa, meme. Yung word na meme, di ba? Ano pa? Ano pang word na, ano, na pwede nating gawing example? No? Meme. Diba? TikTok. Yan, TikTok. O, pagbasa mo ng libro, may mga word na yun. Samantala sabi 1900s eh. Meron naman TikTok na word noon or yung, ano, yung, ano yung example natin kanina? Isa. No? Yung, sa ano no historical criticism natin no meron through external and internal, and then malalaman natin kung luma yan no kung bawa yung texture ng karton ng papel no? And then syempre alam natin bawa yung cover niya palagay 1900s hindi naman pala siya luma no kasi wala pang nag-exist na texture ng papel ng time na yon ng 1900s. So iba yung ano niya, period niya, time period. So hindi totoo na luma talaga yung libro. Okay? So ayun yung nangyayari doon. Sa internal naman, yung word na TikTok at meme no, ay hindi naman nag-exist eh. Pero bakit nandun sa loob? So hindi totoong luma yung libro. Okay? Panghuli, historical, hindi pa ito panghuli. Sabi dito sa slide no, historical method consists of the analysis of the sources and the synthesis of the material. So, historical method consists of the analysis. Yung kasaysayan ay pag-aaral. No? Mayroong sistema, may methodology ginagamit. Tawag din historical method. Ano yung description nito? Historical method consists, no? Naglalaman no? Of the analysis of the sources. Yung pag-analysis ang ginawa natin kanina, yung sa historical criticism. And the synthesis of the material. Yung synthesis, pangkalahatan. No? Pagkalatang bagay tungkol sa isang material. Ito yung kabuuang pag-aaral tungkol dun sa isang data or information. Ito daw yung po yung historical method. So, merong sistema, merong metodong ginagamit. So, yan po yung history. Last two. Yan, ito na, kasama to sa last two. Sabi rito, characteristics of history. Meron daw po 4 na katangian ng kasaysayan. 1 is scientific, 2 is humanistic, 3 is rational, and 4 is self-revelatory. Bakit kailangan natin malaman ang katangian ng kasaysayan? Mahalaga na malaman natin yung katangian. Sabi nga natin, let's get to know history. Scientific. Kung akala ng iba hindi siya scientific, nagkakamali. No? Yung mga taong nagsasabi na hindi scientific. Bakit? Ang kasaysayan po may method, may sistema, may methodology, merong proseso na tinatawag. No? So, scientific siya. Katulad ng ibang social sciences. No? Humanistic, makatao. No? Siyempre, ang kasaysayan ay para sa tao. History will have to serve no, the needs of the people. No? Yan. Yung pagiging makatao no? ng isang grupo ng mga tao. Humanistic. Pangatlo po ay rational, no? From the word reason. Sabihin ay mayroong explanation, di pwedeng wala. No? So, rational. Next is self-revelatory. So, self-revelatory, there are things that are revealed to us, no? As we encounter yung, for example, mga information, data, meron nare-reveal tungkol sa atin bilang isang grupo. Okay? So, yun. Next po ay aspects of history. Because history is is encompassing, malawak yan. No?
uh, ano no, uh, yung area niya ay napakalawak. No? It's a broad field, it's a broad field of study. No? It's a very broad field of study. Okay, malawak no, ang pag-aaral. So there is a need for us to divide history into four aspects. No? So that we could limit our discussion. For example, we just want to talk about political history. So we only talk about things about politics. No? Ano ba yung political history? Kailangan mo sa mga. Halimbawa, yung gera. War is political. So, ano siya, no? Yung digmaan ay political. What else, no? Sa political history, halimbawa, election. We are talking about election. We actually, we get information, no? From politicians. That's political history. We talk about senators, congressmen, cabinet members. These are all political history. Even when countries conduct treaties, no, hindi na sila gera, conduct sila treaty, peace treaty, political yun. Same thing, no? Political siya. Ano pa? War, conducting peace, election, constitution, bawa, yung word na constitution, yung saligang batas, political siya. So nalilimit natin yung usapan natin sa political history lang. Hindi nga malawak ang kasaysayan. So ano pa yung isang aspeto? Social history. It's how one group of people is related to other people. That is social history. Sandali lang. Papasok pa yata. May dalawa pa tayong guest. Okay, Okay. Ano to? Dali. Napindot ko yung ano. Yan. Social history, this is how one group of people relates with other groups of people, and it's all about society. What else? Case system. Case system. Mahalika Timawa Alipin. That's part of social history. Mahalika Timawa Alipin. And what else? Races, no? Yung lahi ng mga tao. Halimbawa, we talk about Japanese, Chinese, Indian, Filipino. And then the skin color, no? Color people, halimbawa. That's social history. What else? White, the black, no? That is part of social history. Okay? So yun yung doon lang yung usapan natin, no? Sa mga bagay na yun, no? Sa social history. And of course, economic history, pangkabuhayan na ito. Pangkabuhayan lang tayo. Banking, finance, no? What else? Currency, halimbawa, anong currency yan? Peso, or dollar, no? Or won, or yuan, or yen. No? So, we're talking about, things about economy. A bank, no? The word bank, no, is economic history. Finance, diba? Economic history. How one particular group of people conduct business with other people. Yung galleon trade, no, is economic history. Yung barter trade is economic history. Nandun lang tayo, no, sa topic na yun. Kaya meron tayong aspects of history. Ibig sabihin na i-focus tayo sa economic lang, or focus tayo sa social history lang, or focus tayo sa political history lang. And then, pang-apat po ay cultural history. So, ito yung malawak, large in focus, large in scale, no? Yung lawak niya, no? ay kumbaga nasasakop niya kadalasan yung economic history, social history, political history. Pero normally, no, when we discuss cultural history, we discuss superstitious beliefs, no? Games, education, sports, no? Ano pa ba? Yung rituals, no? Especially yung mga superstitious beliefs, di ba? Yung mga pamahiin, no?
ang mga pag-uusap tungkol sa mga bagay na yan. Yung indigenous people is cultural history. So, yun, no? Yung mga pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, ano, no? Doon lang tayo nakapokus sa usapan ng may kinalaman sa kultura. So, yun yung aspects of history. Sorry. Okay, sorry. Uminom lang ang tubig. Ha? Inuubo na. Dami inuubo ngayon. Ha? Ingat-ingat. Okay, so, konti na lang to. Isang-isa na lang na slide after nito. Aspects of history, no? Yun nga, no? Ito marami to sa sa midterm assessment nyo maraming item. Diba nakalagay, Constitution, no? Number 1, Constitution. So ano siya? Political ba siya? Social, economic, cultural history. Diba kanina binanggit ko na siya. Ang dali di ba? Malalaman mo na kagad yung kumbaga parang may column ka, di ba? Ito mga to ay political history to. Yung mga item or object na ito ay or idea na ito ay political history. No? Nations, no? Political history tungkol sa bansa. No? Yung mahirap mayaman, no? Social history yan. Accounting, yan. Economic history. Yung debit, saka ito yung isa. Cultural history, superstitious belief. So, 4 points na. Diba? So, aspects of history. Last na po tayo. Last slide. Actually, meron pa yan dito sa pero yung importance ay, sige na, basahin nyo na lang. Dito sa last slide, sabi rito, history belongs to the social sciences, but it also belongs to the arts. So, ang kasaysayan daw ay nasa mga araling panlipunan, social sciences. Pero ano din daw po siya, no? Sining, art, sining. Question, paano siya nagiging art? No? Kasi po, di ba, yung presentation of facts, no? Merong merong style. So, sa presentation, no, nagkakaroon siya ng sining, no, ng art. No? How do you present the information, the data, no, to the audience? No? Nagkakaroon siya ng art, no, sining. Hindi naman po nawawala yung yung authenticity, no, ng information. Kaya lang nagkakaroon siya. Itong PowerPoint na to, di ba? Di ba ano yan? Meron akong ginamit na background. Di ba art yan? Yan. Di ba? Background niya, di ba? Ano yun? Di ba? Ayun, meron. Di ba? Ano yan eh? Art na rin yan. Ito, nilagay ko dito sa no? Ay, bahagi ng sining. Pwede naman sa gitna, pero nilagay ko dito sa tabi. So, mayroong art, kumbaga. Yan. So, ano siya, no? Sining din ang kasaysayan. Sabi dito sa second paragraph, the objectives of history and the social sciences are the same. Pareho lang daw po ang layunin, no, ng kasaysayan at ng mga araling panlipunan. Ano daw po yung layunin yun? The study of man and his environment. Ang pag-aaral, no, ng tao at ng kanyang
paligid o kapaligiran. So yun yung objective, no, ng kasaysayan at ng social sciences. Pag-aralan ng tao at yung kanyang paligid o kapaligiran. Okay? The objective is the same in that it is to increase man's understanding and mastery over his environment. So pareho yung layunin. At yung layunin yun ay para matagdagan ng kaalaman ng tao, no? At yung kanyang mastery, no? kakayahan na kontrolin, no? yung kanyang paligid, no? Yung ganun ba, over his environment, mastery over his environment. Yung pagiging talubhasa niya, no? doon sa kanyang kapaligiran. Nagagamay niya lahat, alam niya lahat ng nangyayari. So ito daw po yung isang bagay tungkol sa kasaysayan. Yung objectives niya ay tulad ng mga ibang disiplina pa sa araling palipunan ng social science. Next po ay yung mga importance of history. Merong 5 dyan, basahin nyo lang po. And, no? So, itong short introduction to history na to ay para, no, magkaroon tayo ng direksyon, no, kung ano ba ang kasaysayan. Yung kasaysayan natin, mga nangyayari sa nakaraan, at yung kasaysayan na nangyayari sa ngayon, history that we are experiencing at the moment, the history that happened, no, before, and of course, the history that we are going to make, no, together. Kasama po tayo. Marami tayong kasaysayan ayun nga, no, sa nakalipas, sa kasalukuyan, at yung kasaysayan na gagawin natin. Magkasama tayo. Maraming kasaysayan. No? At ano tayo, no? Partner. Lahat tayo ay kakasama, no? Sa paggawa ng kasaysayan. Tayo mga Pilipino. Ayun, pamahalaga na bigyan natin ng tamang pag-unawa, no, ang kasaysayan. Otherwise, we won't be able to make proper use, no, of the importance of history, the significance of history. Okay? So, isa na lang po ang i-share ko sa inyo. Of course, makikita natin, no, in a nutshell, no, yung gusto natin iparating dito, na marami tayong gagawin pang kasaysayan, and we might as well create good history for the country. Thought we were going strong. I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach you this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong. Thought we were holding on, aren't we? You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go. We can make some more. We can live forever. All of the rumors, all of the fights, but we always find a way to make it out alive. Thought we were going strong. Thought we were holding on, aren't we? You and me
hotel rooms and new tattoos and the good champagne and private planes, but they don't mean anything. Cause the truth is I've realized that without you here, life is just a lie. This is not the end, this is not the end. We can make it, you know, you know. You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go. We can make some more. We can live forever. You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go. We can make some more. We can live forever. So don't let me go. So don't let me go. We can live forever. Baby, don't you know? Baby, don't you know? We can live forever. Okay. So, ayun ang daming history daw. No? Magkasama daw tayo, partner. Tayong lahat. Okay. So, paki-open lang yung camera para sa screenshot. Open the camera. Yung wala ngayon ay si ano lang, si dito na. Si Ron Malabuyo. Si wala. Si Caranto. Si Marjorie. Wala. Ba? Si Marjorie. Nandito po, sir. Nandito na. Si Marjorie. Caranto. Dali Caranto. Okay, so present lahat. May natagtag sa atin si Silchi Aiko, Abanyar, Navarro, tsaka Macalli. Wala sila sa sa list dun sa SIS. Baka hindi ko lang check ko okay. Pero tama ba yun, Van? Yung Yes, po. apat, no? Dinagdag ko sila. Sino po? Si Silchi Aiko, Abanyar. Si Seichi nandito po talaga. Oo. Last time, ganun din? Nandun rin po. Nung face-to-face class. Sa IS pa. Nandun po talaga siya. Wala siya sa IS pa. Nandun na. Alam ko po, enrolled na po siya. Nandun na. Baka late tagging lang po. Oo. Baka si Abanyar, Navarro at Macalli. Basta nandito na po si Seichi. Yun ang dagdagan lang po. Okay. Sige, muna tayo. 1, Sige po. 2, 3. So tayo? Next week ba? Ano ba tayo? Face to face? Or... If next week po, depende po eh. Mukhang mag-online po yung last class po namin. Online din. Sige. Online din. Sige. Sige. Okay. Salamat. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.